Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos, Ama, at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad at ang iyong laging ipinapakita ay pagkahabag. Padaluyin mo ang aming walang humpay, ang kagandahang loob mong sa amin inilaan upang ang pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa pinagkakaloob mo sa kalangitan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Nehemias. Noong mga araw na iyon, unang araw ng ikapitong buwan ng taon, nagkatipon ang lahat ng Israelita sa Jerusalem. Sa liwasang bayang nasa makapasok ng pintuan patungo sa tubig. Hiningi nila kay Ezra ang aklat ng kautusan ni Moises na ipinatutupad ng Panginoon sa bayang Israel. Si Ezra ay isang saserdote at dalubhasa sa kautusan na sinugo ng Panginoon ng panahon ni Moises. Kinuha nga ni Ezra ang aklat. Dinala niya ito sa kapulungang binubuo ng mga lalaki at babae at mga batang may sapat na gulang at pangunawa. Mula sa umaga hanggang tanghali, binasa niya ang kautusan sa harap ng mga taong natitipon sa liwasang bayan. Ang lahat naman ay nakinig na mabuti. Siya ay nakatayo sa isang entabladong kahoy na sadyang itinayo sa pagkakataong iyon. Si Ezra ay nakikita ng lahat sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan. Ang lahat ay tumayo nang buksan niya ang aklat. Purihin ang Panginoon, ang dakilang Diyos, ang wika niya. Ang lahat ay nagtaas ng kanilang mga kamay at sumagot, Amen, Amen. Pagkatapos, nagpatira pa sila bilang paggalang sa Panginoon. Binasa ni Ezra ng maliwanag ang batas na ito ng Diyos at ipinaliwanag na mabuti ang kahulugan. Nang malaman ng mga tao ang dapat nilang gawin ayon sa kautusan, nabagbag ang kanilang kalooban. Ano pat sila'y napaiyak. Ang araw na ito ay dakila sa Panginoon na inyong Diyos. Wika ni Nehemias at Ezra at mga Levita. Nakikinig ang mga tao at umiiyak nga, kaya't sinabi nila, Huwag kayong umiyak, wika pa nila. Umuwi na kayo at magdiwang. Ang walang pagkain at inumin ay bahagina ng mayroon, sapagkat ang araw na ito ay dakila sa Panginoon. Ang kagalakang dulot niya ay magiging kalakasan ninyo. Ang mga taong inaaliw ng mga Levita at pinatahimik ang mga ito.
Wika sa kanila, walang dapat malungkot sa inyo, sapagkat ang araw na ito ay banal. Umuwing masaya ang lahat upang magdiwang. Kumain sila at uminom, at binahaginan naman ang wala. Silang lahat ay nagdiwang sapagkat naunawa nga nila ang ipinaliwanag sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanya mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa lahat ang kaisipan. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang tuntuning ibinibigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati ang mga hatol niya ay matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kaysa pulot, sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot ito, na dalisay at malinis. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinugo ko kayo parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa limang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot ninyo sa inyo, sapagkat ang magagawa ay may karapatang tumanggap ng kanilang upa. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa linmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan,
nalalapit na ang paghahari ng Diyos. Ngunit sa alinmang bayang hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa lansangan nito at sabihin ninyo, pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay ipinagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit tatandaan ninyo, nalapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga giliw naming nakikisa sa aming Facebook Live, magandang umaga din po. Mga kapatid, napakinggan ho natin sa ating mabuting balita ang paghirang ni Jesus sa 72 pang mga alagad niya upang ipahayag ang mabuting balita. Mga kapatid, kita ho natin kung bakit nga ba si Jesus naghirang una't higit ng 12 apostol. Bakit ba hinirang ni Jesus ang mga apostol na ito? Sapagkat nakita ni Jesus na maraming nangangailangan upang matuto ng maayos, upang matuto ng tama sa buhay pananampalataya. At naghirang pa siya ng 72 upang maging katulong niya sa kanyang misyong pagpapalaganap ng mabuting balita. Mga kapatid, ito din ho ang sandigan natin kung bakit nga ba tayo may mga inoordinahang pari. Sapagkat sa pamamagitan ng pari ay naipapahayag ang mabuting balita ng Diyos. At kita ho natin mga kapatid, kahit na madami na ang pari, pero parang kulang pa rin. Yun yung sinasabi nilang madami na, pero parang kulang pa rin. Pero parang hindi pa rin sapat. Bakit? Kasi mas madami talaga ang nangangailangan kaysa sa mga pari. Ang recent ratio ho ng isang pari sa buhay ng pananampalataya ay 1:7,000. Dito ho sa atin sa Pilipinas. Kaya pansin ho ninyo, kahit kami madami dito sa parokya, pero kulang pa rin. Ilan ba ang ratio ng o ilan ba ang populasyon kahit nga dito lamang sa bayan ng San Jose? Ilan ang pari? 4. No? Kaya sabi nila ay madami pero hindi pa rin sapat. Tingnan din natin sinabi ni Jesus na sila ay pinadala ni Jesus dala-dalawa. Napakaganda nga isipin. Bakit nga ba dala-dalawa ang pinadala ni Jesus sa bawat bayan? Sapagkat kung titingnan natin, pwede namang sabihin niyang isa-isa kayo para mas madami nga mapuntahan ang mga alagad ni Jesus. No? Kung sinabi niyang maglakad kayo isa-isa, edi sana ay naka-72 na bayan agad ang mga alagad niya. Pero hindi. Inutusan niyang dala-dalawa. Bakit nga ba dala-dalawa? Mga kapatid, napakahalaga ng may kasama. Napakahalaga na meron kang panghuhugutan ng lakas kapag ikaw ay nanghihina na. Napakahalaga na meron kang mapagsasabihan. Napakahalaga na meron kang masasandalan. Kaya nga sa buhay namin bilang mga pari, hindi o iisa. 2 o 3, o minsan 4, 5, sapagkat kinakailangan meron kang masasandalan.
Experience ko bilang isang bagong pari, napakahirap ho ng wala talagang kasama, sa totoo lamang. Experience ko ho dito sa ating parokya, yung bang magkakasakit ka, wala kang tatawaging nanay, kapatid, ikaw mag-isa, aalagaan ang sarili. Mataas na ang iyong lagnat, kailangan mong gumising. Dadampian ng basa-basang tuwalya ang iyong noo, iinom ka ng gamot. Wala. Ikaw mag-isa. Sa gabi ay kahit na parang hirap na hirap kang gumising, kailangan mong gumising para alagaan ang sarili. Pagka kinabukasan, meron kang mapagsasabihan. Father, ako ay may sakit. Pwede kang kayo munang magsumalo ng aking schedule. Pero kapag ikaw lang mag-isa, ang hirap. May sakit ka, kinabukasan gigising ka para sa schedule. Bakit? Kung ikaw lamang mag-isa. Pero kapag meron kang kasama, madali. Bakit? May mapagsasabihan, may mapagpapasahan, meron kang masasandalan. Kaya itong paalala sa atin ni Jesus, sa buhay natin, kailangan meron tayong masasandalan. Kailangan meron tayong mga kasama para mas mapadali ang paggawa sa mga bagay na inaatas para sa atin. Kaya nga ako na may hanga doon sa mga taong parang ayaw ng kasama. Binibigyan ng kasama, inaaway ang kasama. Sinisiraan ng kasama. Ako na may hanga. Gusto siguro'y suluhin ang ginagawa. Mga kapatid, paalala sa atin ng Diyos. Kapag meron tayong kasama, meron tayong ibinibigay sa atin, pahalagahan, alagaan, mahalin. Sapagkat ibinibigay sa atin yan para mas magaan ang ating ginagawa, ang ating mga gawain. Bakit ba naging magaan sa mga alagad ni Jesus ang paggawa? Sapagkat sila'y may kasama. Mga kapatid, paalala sa atin ni Jesus, napakahalaga sa buhay na meron tayong masasandalan. Mahalaga sa buhay na meron tayong makakapitan. Mahalaga sa buhay na meron tayong tatawagin. Mahalaga sa buhay na meron ka. Na kapag ikaw ay may kailangan, nariyan. Kapag ikaw ay may problema, nariyan. Kaya paalala ni Jesus, pahalagahan ang bawat isa. Pahalagahan ang mga taong nakapalibot sa atin. Pahalagahan sapagkat biyaya sila ng Diyos para sa atin. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat. Lumapit tayo sa Panginoon ng ani at ipanalangin natin ang mga pangangailangan ng simbahan at ng buong mundo. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ang lahat ng sumasampalataya, naway maging mulat na tinawag ng Diyos sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian ng kapayapaan sa daigdig, manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Tayo naway maging mulat sa ating bukasyon na magpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa ating pamayanan, manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ang mga magsasakang nagbubungkal ng lupa, naway biyayaan ng mabuting panahon at mayamang ani, manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ang mga may sakit at mga nahihirapan sa buhay, naway makilala ang Diyos na nagmamalasakit sa kanila sa pamamagitan ng pag-aaruga ng kanilang mga kapamilya,
Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ang mga tapat na yumao na nagpagal sa buhay na ito, naway tumanggap ng makalangit na gantimpala, manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming makilahok ng masaya sa gawaing pagpapahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng halimbawa na aming ipinapakita sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayong mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog at ito naway siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa amin umaagos. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinababago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mo lagi ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami, nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco, naming Papa, ni Gilbert naming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni Poong San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Nang may kababaan ng loob, sama-sama dudulog ang ating mga kailingan sa panalangin tinuro sa atin ng Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan tilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag naman ang aming maraming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Mga
Mga minamahal na kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan. Mapapalad tayong naniyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kalwalatian ng aming nilalahukan sa tinitiis na kamatayan na amin ngayong ipinahayag sa ginaganap na pagdiriwang sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo At rin. pagpalain kayo ng mawain mapagmahal at makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humagang taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.